Grabe yung dadalawang isip, no? Kung yun ba yung kurso na tatahakin ko, kunin ko, pag-aralan ko. Ah, Yun nga sinabi ko kanina na karamihan, no? At isa na ako doon na hindi naging first choice ang BS Filipino. Ang isip ng mga tao ngayon ay anong kurso ang madaling kumita ng pera? Anong kurso ang madaling makahanap ng trabaho in the future? Hindi pumapasok sa isip ng mga tao na anong maiko-contribute ng BS Filipino sa paghanap ng trabaho, no? Syempre isipin nila na kunin nila yung mga may kinalaman sa technology, no? May kinalaman sa mga pera, no? Like economics, accountancy, mga ganyan. No, alam ko yung mga iniisip nyo kapag yung tao na kumukuha ng kursong BS Filipino, iniisip na, ay, basic lang yan, 'di ba? Araw-araw na yan ginagamit, no, sa pagkikomunikasyon. So, hindi nila alam gaano kahirap, no? Lalong-lalo na pag-aralan yung gramatika sa Filipino. No, karamihan, no, nakikita ko sa mga tao ngayon, kahit pagbasa pa lang ng numero sa Filipino ay hindi nila alam. Kahit ma-pronounce, no? Hindi nila alam sa pagbuo ng mga pangusap, hindi nila alam kung kailan gagamitin ang din, ang ang rin, ang daw, ang raw, no? Ang nang na NG at nang ng NANG. Hindi nila alam, no, kung paano gagamitin 'yon sa pagbuo ng pangusap. Kulang yung mga natutuhan ng mga tao. Sana, no, alamin din natin na yun yung dapat nating i-preserve. So ngayon, ano nga ba yung mga trabaho na pwede mong pasukan kapag ka nakagraduate ka sa kursong BS Filipino? So syempre, isa na dyan ay ang guro. Syempre, nandyan na din yung